Magandang gabi mga ka-low carb. Si Justin Mapili po ito, ang founder ng Life Without Rice Movement. Pinapabatid sa lahat ng mga low carb followers ng Facebook page na Life Without Rice Movement na sa kasalukuyan ay wala na akong control doon sa ating page. Ito ay tinangkang i-hack ng dalawang hacker at napigilan ko ang isa pero nagtagumpay naman ang isa pa. So, sa 1 oras at kalahati na nakalipas ay hindi ko na ma-access ang page natin at low carb followers ng page na ito na i-monitor at wag nang subaybayan ito at gagawa po tayo ng panibagong page. No? Sa kasalukuyan ay meron ng 15,000 followers ang ating page, no? At merong umaabot ito ng halos 350,000 ang reach nito araw-araw at kalahating milyon ang engagement sa ating Facebook page, no? Kaya pinapayuhan ang mga low carb followers ng ating page na ito na subaybayan ang aking personal account, ang Justin A. Mapili, personal account sa Facebook na i-anunsyo ko doon ang ating bagong Facebook page at maging dito sa pamamagitan ng YouTube channel ng Life Without Rice Movement. Ito pong ang aking pong suspetsa dito ay mga scammer at na inupahan ng mga big pharma. Nasasaktan ng mga big pharma dahil hindi nila matanggap na sila ay bigo. Sa nakalipas na 50 years, bigo silang puksain ang mga karamdaman at sakit ng mamamayan sa mundo. Lalo na ang type 2 diabetes, ang hypertension. No? Sa Estados Unidos mismo kung saan naglipa na ang mga dambuhalang korporasyon ng mga big pharma at mga food corporation, mga korporasyon na naglilikha ng mga pagkaing highly processed ay lubos silang nasasaktan dito sa ating advocacy ng low carb diet program. Sa buong mundo ay nalikha na nila ang lahat ng mga propaganda na ikintal sa isipan ng mamamayan ng mundo na ang pinaka mabuting nutrisyon sa mamamayan ay ang pagkain ng carbohydrates sa pamamagitan ng tinapay, ng bigas at mga full grain di umano. No? Pero ang hindi nila matanggap at ikinukubli ang mga carbohydrates ang mismong lumilikha ng karamdaman ng mamamayan ng mundo. Kung bakit dumami, lumobo ang mga overweight at mga obese sa buong mundo, lalo na sa Estados Unidos. Dito sa Pilipinas ay halos lahat na, no? Halos kalahating porsyento, 50% ng ating populasyon ay mga overweight at mga obese na. Nakakaramdam ng mga sakit na hypertension, type 2 diabetes, nagre-range ito doon sa pre-diabetic stage, insulin resistance, pre-diabetic at mga type 2 diabetes mismo ang kanilang mga karamdaman na nagkukomplika ito doon sa kanilang tinatawag na hypertension, ano? Laging mataas ang kanilang blood pressure. Kaya mga ka-low carb, wag po tayong mabahala at wag tayong huminto dito sa ganitong panawagan na ang pinakasusi para malunasan ang ating matanggal ang ating mga sakit, lumakas ang ating katawan ay ang pagkain ng essential na nutrients at ito ang meat, ang protein at ang mga gulay, no? Hindi tunay na essential nutrients ang carbohydrates.
ang nagsasabi lamang na ang carbohydrates ay isang essential na nutrisyon ng isang tao ay ang mga big pharma corporation, ang mga food manufacturers, ang USDA na nag-imbento, nagpakana ng isang food pyramid na pangunahing pagkain ay mga tinapay at mga cereal at nagresulta ito ng sakit, ng iba't ibang mga sakit sa mga mamamayan kahit na hindi na ito galing sa genes, kundi ito ay galing sa kapaligiran, sa environment at sa mga pagkaing nilikha mismo ng mga multinational corporations na ito. No? So ipagpatuloy po natin mga ka-low carb at sa mga kaibigan nating mga doktor ang ating pagkilos at ang ating advocacy na low carb ang magiging susi doon sa pagpapalakas ng ating mga katawan. So mga ka-low carb, huwag tayong paandap, huwag tayong titigil, ipagpatuloy natin ng aksyon at advokasya, itayo natin, isulong natin ang Life Without Rice movement. Ang tabayanan po natin ito, itong panibagong challenge na ganito, no? At marami na ring tinangka talaga, marami nang sinagasaan itong mga operators, itong mga special ops ng mga big pharma at mga big food corporation producers na mga Facebook page katulad ni ng ating Facebook page na i-hijack nila at i-control nila ang mga ito. Hindi lamang po ako ang nakaranas ng ganitong pananabutahe nitong mga ahente ng mga big pharma dito sa ating bansa, no? At muli ako ay ayaw kong ayaw kong damdamin masyado ito, bagamat nasasaktan ako, to some extent ay nalulungkot din, pero ayaw kong mangibabaw ang ayaw kong pumayag na mangibabaw itong mga ahente na ito, ng mga high carb addict, itong mga high carb addict na ito ng mga ahente ng mga big pharma at mga big food manufacturer sa buong mundo. Sila lamang ang makikinabang sa ganito. Mas gusto nilang masasakitin ang mga mamamayan sa mundo para patuloy na binibili ang kanilang mga gamot na mga chemical at synthetic base. Hindi tunay na nakakapagpagaling ang kanilang mga nililikhang gamot. Ang mga gamot nila sa hypertension ay mga simptomas lamang ang kanilang kayang gawin. Hindi nila tunay na kayang lunasan ang hypertension at walang kakayahan para kontrolin ang mga blood pressure, ang high blood pressure ng mamamayan dulot ng carbohydrates na kinain ng mga na naging nutrisyon di umano ng mga mamamayan. Ang lahat po ng klase ng carbohydrates, ito man ay mapakanin, mapatinapay, mapa-sweets, mapa-prutas or drinks na nilikha nila, mga highly processed na mga produktong bumabahas sa mga supermarket, ang lahat ng ito kapag pumasok sa ating katawan ay na-convert na ito into sugar. At ang tawag doon sa sugar na yan ay yun yung glucose na umiikot doon sa ating metabolismo at papasok sa ating dugo hanggang sa mga cellular level ay pumapasok ito. At sumasabog na yung insulin, wala nang control ang ating blood sugar, tumataas na ito at nagkukomplikasyon na ito ng iba't ibang mga sakit. At maiksi ang buhay ng mamamayang Pilipino, average of 60 to 70 na lamang. Instead na ma-extend pa itong buhay ng mamamayan, ng mankind, ng humankind mismo sa buong mundo, ay kayang likhain, kayang pahabain ang buhay ng mga mamamayan ng mundo. No?
ilantad natin mga ka-low carb, ilantad natin at tuligsain sa ating mga sa pamamagitan ng social media itong mga ganitong kabulukan at kabuktutan itong mga big pharma operators na nakikinabang dito sa ganitong pagpapalaganap ng mga chemical and synthetic based na mga gamot na walang kakayahang magpalakas ng katawan ng mamayan. Ang low carb low carb diet program ang pinakatamang landas, ang pinakatamang lunas para sa ma-reinvigorate, ma-regenerate ang katawan ng mamayan at malikha ang isang kondisyon sa loob ng ating sistema, sa ating metabolismo para sa kapasidad ng ating katawan na pagalingin ang ating sarili mula sa mga sakit at madepensahan ang mga posibleng mga organismo o sakit na dumapo sa ating katawan. So ang pinakasusi dito mga kasama sa advocacy ng low carb diet program ay ipagpatuloy natin ito at huwag tayong matakot sa kanilang mga tangka na isabotahe ang ating mga pagsisikap. Magpapatuloy po tayo sa ating advocacy, sa ating paggabay, pagbibigay ng edukasyon at information at paglalantad doon sa kanilang tinatawag na pananakot at pag-demonize doon sa tinatawag na fats and oil at itong mga big corporations na ito instigated by the USDA and the FDA mismo na ang mga produktong dapat malikha sa mga pabrika ay dapat nakalagay doon ang tinatawag na low fat at kailangan nakasulat doon na ito ay low fat o kaya low cholesterol or no cholesterol mismo. At low fat, low cholesterol or no fat, no cholesterol. Yun ang ibig sabihin nila na kapag walang cholesterol or walang low fat, yun ay malusog na pagkain. Wala pong katotohanan ang ganoon dahil yung lahat na paninda nila, ang content ng kanilang produkto ay mga carbohydrates. In fact, carbohydrates equals sugar. So lahat ng kakainin mo sa iyong katawan ay puro asukal, iiksi ang buhay mo. The more you eat carbohydrates, the more sugar na magbi-build up sa iyong katawan. Therefore, maiipon din ang lahat ng klase ng sakit sa iyong katawan. Iyon ang kailangan po nating i-expose na hindi sinasabi ng mga medical doctors, ng mga ahente ng mga big pharma. Sila ay mga utusan, mga ahente ng mga korporasyong nagkokontrol sa ekonomiya sa industriya ng gamot at kalusugan. In fact, hindi tamang tawagin na sila ay promotor ng kalusugan, kundi sila ay promotor ng mga sakit at kamatayan. Ito ang mga bagay na dapat nating ilantad, mga ka-low carb. No? So, magpapatuloy tayo sa ganitong pagkilos at i-anunsyo ko bukas ng umaga ang iba pang mga development dito sa ating Life Without Rice movement, no? At hindi ipagpaumanhin ng mga followers ng page na ito ng ating movement na wala muna tayong itong team ng ating page na ito ay hindi muna makakapag-post ng mga update para sa education and information materials para sa ating advocacy ng Life
Without Rice movement. So maraming salamat mga kasama sa advocacy ng Life Without Rice movement. At magpapaalam na po ako at maraming salamat. Patuloy tayong lumaban, ilantad at tutulan itong mga panggagancho ng mga high carb addict. Laban.